Death does not mean evil to those who serve God. Source Video, The Old Path. Ang ating kamatayan ay nagsasabi sa atin ng isang bagay na napakahalaga. At ano ang napakahalagang bagay na iyon na itinuturo sa atin ng ating kamatayan? Yun ay magkakaroon ng paghatol. Haharapin natin ang paghatol habang nahaharap tayo sa kamatayan. Nang hindi maiwasang haharapin din natin ang upuan ng paghatol ng Diyos. Dumating ang araw ng paghuhukom sa mga tao. Sa halip na dahil nagtalaga siya ng isang araw na nahahatulan niya ang mundo sa katuwiran. Kaya at binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao na binuhay si Kristo mula sa mga patay. Iyon ang itinalaga niya sa araw kung saan hahatulan niya ang buong mundo sa katuwiran. Kung saan siya ay nagbigay ng katiyakan sa lahat ng tao. Ang Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, may itinuturo sa atin ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay nagtuturo sa atin ng isa pang bagay. And what are those things na itinuro niya sa atin? Nang siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, na hindi maiiwasang mamatay din tayo. At hindi natin maiiwasan, mabuhay din at harapin ang paghatol. May sinasabi lang ang Diyos sa atin na hindi natin maitatanggi o hindi tayo makakatakas, na nagtataas sa Diyos. At yun ang nagpapatunay sa atin ng pagkakaroon ng Diyos. Walang makakatakas dyan, basahin natin. 8 ng aklat ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu. Upang mapanatili ang Espiritu, ni wala siyang kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Napakalinaw niyan. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin ng isang bagay na napakahusay, napakatiyak. Tiyak. At ito ay napakalinaw. Walang lalaki, walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang mapanatili ang Espiritu at walang kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Walang tao, kaya lahat tayo ay walang magawa pagdating ng takdang araw. Lahat tayo ay walang magawa, sinasabi sa atin ng Biblia na wala tayong kapangyarihan. Walang taong may kapangyarihan sa Espiritu. At wala rin tayong kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Ayon sa Biblia kaya, ang kamatayan ay isang bagay na nagtuturo sa atin na mayroong isang being na umiiral na nagmamay-ari ng ating buhay. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay tayo dahil pinapayagan tayo ng Diyos na mabuhay sa 27 ng aklat ng mga gawa. Para sa Kanya tayo ay umaalis at gumagalaw at mayroon tayong pagkatao. Lahat ng tao ay kanyang mga supling. Nakikita mong napakalinaw. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanya, sa Diyos tayo ay nabubuhay at gumagalaw at mayroon ang ating pagkatao. Kaya kung aalis tayo ay utang natin ang ating pag-iral sa Diyos. Kung hindi niya tayo papayagan na umiral tayo ay mamamatay tayo. Kaya kapag namatay tayo, ibig sabihin binigyan na tayo ng Diyos ng sapat na pagkakataon para pagsilbihan siya, para makilala siya na sumunod sa Kanya at sumunod sa Kanya. Ngayon ay may isang bagay sa kamatayan, ang salita ng Diyos. Sinasabi sa atin ang isang bagay na mahimalang tungkol sa kamatayan. Basahin natin ang aklat ng Kawikaan, Kabanata 10. Ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng mga araw. Ngunit ang mga tao ng masama ay paiikliin. Ang takot sa Panginoon na nagpapahaba ng araw. Kahit na may takdang panahon ng kamatayan, kung ang isang tao ay may takot sa Panginoon, kayang pahabain ng Panginoon ang iyong mga araw, kayang dalhin ng Panginoon ang iyong kamatayan, kayang pahabain ng Panginoon ang iyong buhay. Dahil sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng araw, ngunit ang mga tao ng katapusan ng masasama ay dapat paiikliin. Ngayon ano ang sinusubukan kong ipahayag sa iyo? Na ang kamatayan ay hindi isang bagay na masama.
Sa totoo lang, ang mga tao ay natatakot sa kamatayan dahil akala nila ito ay isang bagay na masama. Hindi. Kung alam mo ang salita ng Diyos at alam mo ang katotohanan ng Diyos, ang kamatayan ay hindi nangangahulugan ng kasamaan sa mga naglilingkod sa Diyos.